Hello beautiful people! Another day, another short video ulit. And I hope meron kayong matutunan kahit konting-konti lang sa video ngayon. So, we will be talking about bakit nga ba sobrang init na ng panahon ngayon na kahit sa gabi sobrang init, wala namang araw. So, mag-umpisa tayo sa Earth. Ang Earth ang panglima sa pinakamalaking planeta sa solar system at pangatlong planeta mula sa araw. Para mapanatili ang temperatura ng mundo, meron tayong atmosphere. Ang atmosphere ay binubuo ng iba-ibang klase ng gases tulad ng carbon dioxide, water vapor, oxygen, methane, sulfur oxide. Iba-ibang klase ng gases ang bumubuo sa atmosphere ng Earth. Sila yung atmosphere ang nagpapanatili ng balanse ng temperatura ng mundo. Ngayon, ano nga ba yung connection ng atmosphere sa pagiging sobrang init na ng panahon ngayon? So, ganito kasi yung process ng pagbato ng init ng araw sa Earth. Pag ang araw nagbato ng init sa mundo during daytime, sa afternoon, papuntang nighttime, nagbabounce back yun pabalik ng outer space. Parang bumabalik din siya, tatama siya, then babalik. Babalik ulit, palabas. And the reason why sobrang init ngayon is, yung ibang init na ibinabato ng araw, hindi na siya nakakalabas pabalik. The reason why is because of so much gases in our atmosphere. Dati kasi yung atmosphere ng Earth is balanse lang yung gases niya. Bakit? Kasi yung extra gases sa atmosphere ng Earth is inaabsorb ng mga halaman at puno. Pero ngayon, nagiging moderno na ang mundo. Marami ng sasakyan, marami ng factory, marami na rin ang power plant na itinatayo sa mundo. Nagdadagdag ito ng sobrang gases sa atmosphere ng Earth. So, yung gases sa atmosphere ng Earth, hindi na siya balanse. Sobrang dami na niya. And dapat yung sobrang gases sa atmosphere ng Earth, i-absorb ng mga puno at halaman para maging balanse pa rin. Pero dahil konti na yung puno at halaman sa paligid or sa Earth, hindi na nito ma-absorb lahat ng gases or extra gases sa atmosphere. Kaya lahat ng extra gases na hindi na-absorb ng plant at trees, ang nangyayari is natatrap siya sa air or sa atmosphere ng Earth. Kaya, dahil sobrang dami na ng gases sa atmosphere ng Earth, yung init na binabato ng araw, nahihirapan na siyang makalabas kasi natatrap siya ng mga gases sa atmosphere. Yun yung reason. And ang top 3 countries na contributor ng carbon emission or so much carbon emission sa atmosphere ng Earth is, number 1 is China. Number 2 is United States. And number 3 is India. And ang mga dahilan ng mga so much gases sa atmosphere ng Earth is, unang-una is yung fossil fuel, yung burning of coal, yung paggamit ng gas, at yung mga factories na naglalabas ng so much carbon emission. Kaya maraming kumpanya ang nagpupush na gumamit tayo ng solar energy. At maraming mga scientist na pilit umiimbento ng sasakyan na gumagamit ng alternatibong paraan para maiwasan ang paggamit ng gas, para nga mabawasan yung carbon emission. And alam nyo ba na kapag sobrang dami na ng gas sa atmosphere ng Earth, na hindi na siya sobrang balanse, at sobrang init na ng panahon ngayon, yung global warming, matutunaw yung mga glacier sa Antarctica, sa Alps, sa Himalayan. Pag natunaw yung mga glacier na yan, tataas yung level ng tubig sa dagat. And ang ending nun, yung mga bansa o lugar na nasa baybaying dagat, lulubog. Kasi pag tumaas yung level of water, masasubmerge sila sa tubig, di ba? So, ganun yung mangyayari. Sobra ang magiging epekto niyan. And the saddest part is, hindi na natin yan mare-reverse. The only thing we can do is to lessen the effect
sa pamamagitan ng siguro bilang isang simpleng tao o mamamayan ng mundo, magtanim tayo ng maraming puno para at least mabawasan yung init or mabawasan yung gases or carbon emission sa hangin. And kahit papano, through that, mababawasan din yung init ng panahon. 'Di ba? Kasi makakalabas yung init pabalik kapag binabato tayo ng init ng araw. 'Di ba? So, ganon. 'Di ba? Tao rin ang may kagagawa ng pagbabago ng mundo at siguro at marahil tao lang din ang makakatulong sa mundo para maging maayos ulit ito. So, ayun lang. I just want you to be aware kung bakit sobrang init na ng panahon ngayon at kung bakit sinasabi na pollution yung dala ng mga init na, yung mga usok ng sasakyan, ng mga factories, kung bakit yung pagbo-burn ng mga coal or ng mga power plant, kung bakit pollution ang tawag sa kanila. It's because yung so much gases na nare-release nila, natatrap siya sa atmosphere at hindi nakakalabas yung init. Kaya pollution ang tawag sa kanila. And ang mga nagiging cause niyan is nakakadagdag din yan sa sakit para sa mga tao. 'Di ba? Ayun lang. So, yun lang guys. I just want you to be aware and to share this to you. Yun. Maraming salamat sa panonood ng video, sa pag-like, sa pag-follow. Maraming salamat. I hope you have a great day. Thank you so much. Bye!